Ayan guys, tapos na yung ating day off. Ito na, back to work na naman tayo. Ano kami ngayon? Magda-drop ng mga Springer cows na ibibenta. Ano? Ang mga iban to may mga pula na ang dinadaan nyo si. Oo, yan lang po. Tapos ang ginliwat ko nganing may pula pa niyo, may mga mastitis pa niyo. Araw. Ang iban wala ko nag-sulit, okay na, clear na. So ayan, titingnan natin yung mga Springer cows na i-drop natin at saka i-benta. Buntis pa to. Huwag muna nating gatasan. Ito nang anak na gagatasan. Ito gagatasan. Ito gagatasan. Sandali lang gagatasan muna natin. Ha? Is lane to siya dati. Yan. Lane siya dati. Dito ako naka-receive ng maraming negative comments at angry reactions nung nilagay namin siya doon sa crusher para tingnan yung kanyang paa. So yung nangyari, hindi siguro nila alam kung ano yung ginagawa namin sa baka na to. So that time, in pain siya talaga. Hindi siya talaga makakalakad. Nung nilagay siya namin sa crusher, nung tinignan namin dito, in between ng kanyang paa ay maraming maliliit na bato. That is why, ano to dati, lumaki talaga to, parang ganito. Pero ngayon okay na siya and okay na siyang maglakad. So yun, yung iba kasi, nagko-comment lang, hindi nila alam kung ano yung ginagawa natin dito sa dairy. Makapag-comment lang ay wagas at makapag-judge. Yan, okay na siya ngayon. Dati as in pain siya talaga, pero ngayon okay na siya maglakad. Tapos na tayong mag-milking. Tapos na yung mga trabaho sa loob. Pero, mag-feed pa ako ng mga guya. Pero, ano lang naman. Ilang calves lang naman yung i-feed natin. Kasalukuyang naglo-load ng feeds sa mga silo. So, ayan. Mag-feed lang tayo and then marami pa akong gagawin, guys. Although nanggaling ako sa sa day off, may mga dapat pa akong gawin sa bahay, may mga ginagawa pa tayo na hindi naman dairy related pero kailangan nating gawin aside sa mga gawaing bahay. So ayan, tatapusin na natin to, guys. Huwag na tayong magpapaligoy-ligoy pa kasi anong oras na. Baka papagalitan naman tayo, sabihin na naman mahaba na naman yung oras natin. Ang init na, guys. So yan lang yung i-feed natin. Nung nakaraan, nag-feed ako doon ng mga bagong guya na galing sa Springer. Pero binalik namin ulit sila sa mga mothers nila. Kasi sabi ng aking boss, ibalik daw. Sa mother na lang daw paiinumin ng gata. So ayun, binalik ko sila doon. Ito na lang ngayon yung i-feed natin. Mga 300 liters yung ibibigay natin. Siya nga pala, guys, mayroon nga pala akong in-upload noon pang nakaraan, 'di ba, kung paano mag-apply dito sa Australia. So, merong mga interesado at qualified na gustong mag-apply at tinatanong nila na sana raw ay ma-share natin kung anong agency
yung pinag-applyan natin or yung kung mga anong agency yung mga kumukuha ng mga dairy farmers. Ang masishare ko lang guys is yung agency na namin before. Kasi yun yung in-applyan namin. So 300 na siya. Papatayin ko lang ha. Ito na lang. Last na lang to. Nung nakaraan, yung panakita ko, i-feed ko to sila. Ito yung last na mga baka na i-wind. Pero hindi pa sila na wind. Meron na nga doon yung mga bago naman na iti-train papunta sa feeder. So ayan, iiwan ko lang dyan muna sila. Babalikan ko lang sila mamaya. Pagtapos na silang uminom ng gatas kasi hindi ko naman sila kailangang bantayan. Malalaki na sila. Iwan lang natin yan dyan. Yung kanilang feeder. Teka lang, i-align lang natin kasi parang hindi align. So iiwan lang natin yung mga guya na yan dyan kasi umiinom naman. Uwi lang muna ako sa bahay. Babalikan ko lang yan mamaya ng konti. Anyways, yun nga guys, sa mga nagtatanong kung anong agency yung pinag-applyan namin, yung agency na to guys is kilala naman sila talaga kasi sila yung mostly na nagpapadala ng mga Filipino dairy farmers dito sa Australia. And hindi lang Filipino, meron ako mga ibang lahi na nakikita na nakakapunta na rin dito. Yun yung Global Skilled Employment Services. Alam ng mga ibang dairy farmers yan kasi dyan sila nag-a-apply. So sa mga hindi nakakaalam ng agency na yan, meron silang Facebook page. Ayan yung Facebook page nila. Ilalagay ko ito, yan. So yan yung Facebook page nila guys. Sa mga hindi nakakaalam, pumunta kayo sa page nila kasi marami kayong makikitang mga ano doon, mga hiring, kumbaga naghahanap sila ng mga ganito ganyan. Hindi lang dairy farmers yung hinahanap nila actually, marami pa. Meron ata sila ngayong butcher, mga ganyan. So, saan na tayo? Yan. Magpunta kayo sa ganyang agency at mag-inquire doon. Andyan naman yung mga contact number nila, email, ganyan. So, punta kayo dyan. And, meron pa akong nalamang isa na ibang dairy farmers ay yun yung pinag-applyan nila. So, bali direct hire from the employer. Yung seek.com. So, yung ginagawa nila is naghahanap sila ng kanilang employer dyan. So, direct from the employer. And pag nagustuhan ka ng employer, yung employer yung magpa-process ng iyong application. 2 very boring minutes later. Ayan guys, nagbihis lang ako kasi ang init na. Nilinisan ko lang tong feeder. And then, uwi na ako ulit para sa break time. Tumawag kasi ako sa dentist kasi yung ipin ng anak ko sumasakit talaga. So, naghanap ako ng dentist and kailangan talaga ng appointment dito. Ilang dental clinic na yung tinawagan ko. Nakakita ako ng isa pero yung available na appointment is on Tuesday pa. So, kinuha ko na lang yung Tuesday na yon. Kasi ang hirap guys kapag new patient ka dito. Yung iba kasi na clinic dito is hindi tumatanggap ng mga new patient. 5 minutes later. Makakauwi na talaga ako guys at makakapag-breakfast. Babalik pa si Joed ng alas 11 kasi meron pa silang preg test mamaya. Pero siya lang at yung vet na lang yung magpe-preg test. Hindi na ako babalik. Anyways, yun. So yun nga yung dalawang agency na siguro na ma-share ko. Kasi yun lang yung alam ko na parang legit. Pero guys, madami pang mga agency na nag-hire ngayon dito. Just make sure lang talaga na legit yung pag-a-applyan niyo. And doon naman sa mga nagtatanong kung magkano daw yung nagastos namin nung nag-apply kami dito papuntang Australia. Ang gastos kasi guys, hindi ko siya talaga masabi kung how much kasi parang iba-iba kasi yung gastos eh. Although pareho yung visa fee,
pareho yung professional fee, of course magpapamedical ka. Pero yung sa amin kasi iba, yung sa asawa ko kasi before, nung siya lang mag-isa, yung nag-apply, yung mga nagastos niya siguro is mga 7 to 8,000 Australian dollars. So yun, before siya nag-apply at before siya nakapunta dito sa Australia at before na i-process yung kanyang application ay kailangan niyang magbayad ng full ng 7 to 8,000 Australian dollars. So yun, kailangan bayaran mo yun ng full. And then, after 6 months kasi, kinuha niya ako. So, tingnan nyo. Marami sila. Ayan. Oh, ayan yung mga pusa namin. Meron pang isa, yung nawawala, yung malaking itim. Yung isang maliit na orange, tsaka maliit na itim is yung anak ng pusa namin na si Shiba. Ayan. After 6 months, sumunod ako sa kanya, 'di ba? So yung nagbayad rin ako ng aking visa fee, ng professional fee, ng medical and everything, pero kalahati na lang doon sa binayaran niya. Kasi nasa under ako sa visa niya. So kung yung 100% na binayaran niya, kalahati doon is yung sa partner. So yun yung binayaran ko. Kalahati ng visa fee, kalahati ng professional fee and everything. Pero yung medical, syempre babayaran namin yun ng buo. And then yung mga pamasahe, pagkain and everything. And then, nung kinuha na naman namin yung mga anak namin guys, another bayad naman yon. So yung sa mga bata naman namin, so mga anak naman namin is half naman nung sa akin. So, bali yung sa asawa ko full, sa akin half ng sa asawa ko. And then yung sa mga anak namin, half ng sa akin. So yun yung binayaran namin. Tatlo pa naman sila. Pero kahit tatlo sila guys, yung professional fee is isa lang. Pero yung visa is babayaran talaga namin sila isa-isa. So yun yung binayaran. Medyo malaki guys. Medyo malaki yung nagastos namin. At lahat yun ay sa bulsa namin kinuha. Pero ang sa amin pa nga guys noon is napaka-stressful kasi COVID pa noon. Nung kinuha ko yung mga anak namin sa Pilipinas, COVID pa noon guys, and as in stressful talaga. Pero to make the story short, andito na kami ngayon, and kung magkano man yung nagastos namin dun guys, like for example, gumastos kami ng kahit 1 milyon na pesos noon guys, is nabawi na namin ngayon. And magkasama na kami ng mga anak namin dito, magkasama na kami dito. So yun yung kagandahan na kahit naglalaan ka ng pera is maaano mo naman siya, makukuha mo naman siya. So oo, hindi madali na sabihin na kailangan ng 250,000, kailangan ng 350,000 or 300,000 para makapag-apply. Napakalaking halaga po nun, pero kung iisipin po natin, kahit mag-spend tayo ng ganun kalaking halaga, makukuha naman siya natin at magiging maganda naman yung natin dito pagdating sa Australia. Yung future ba? The future. So yun, ano pa ba yung pwede kong ma-share sa inyo? Please do comment down kapag hindi pa kayo medyo naliwanagan dito sa aking mga explanation at sa aking mga sinasabi. Pero guys, yun, pag meron kayong mga tanong, comment lang po sa baba at sisiguraduhin natin na masasagot natin lahat yan. So hanggang dito na lang, I hope na nakapag-share na naman ako ng kahit napakaliit lang talaga na information na meron ako na gusto ko talagang ma-share sa inyo. Magbababay na po ako sa inyo. Marami pa talaga akong gagawin guys. May mga emails pa ako na dapat sagutin. May mga dapat pa kaming gawin ni Janjan kasi tinutulungan ko pa siya doon sa kanyang module, sa kanyang assessment sa school. Pinapaliwanag ko sa kanya, o diba, feeling teacher lang. Yun, so guidance. And then yung isa kong anak is andyan pa sa loob, hindi pa nakapasok ngayon kasi nga sumasakit yung ipin. So tatawag pa ako sa iba't ibang mga dental clinic dito na kung saan pwede siyang makapag-check up ngayong araw. Pero kung wala talaga is sa Tuesday. So,
Bye! Thank you for watching. Sa mga nakasubscribe dito, maraming salamat po sa inyo, sa mga walang sawang sumusuporta at nanonood po ng mga vlogs ko. Anyways nga pala guys, baka sa mga following days is dadagdagan natin yung mga vlogs natin na hindi naman farm related. So yung mga buhay-buhay natin dito sa Australia, yung mga ginagawa natin kapag day off, isi-share na rin natin dito. Minsan kasi nag-aalin lang, di ba sabi ko bye na, pero ito na naman, chika na naman ako ng chika. Minsan kasi guys, nag-aalin lang ako na i-share yan kasi parang sabihin ng iba, ganito ganyan. Pero napag-isip-isip ko na kapag sinishare ko yung buhay sa farm, yung buhay trabaho, kailangan din naman siguro para at least masundan yung buhay namin dito. O buhay, as if merong interesado, Pero yung ibig ko sabihin is, i-share ko lang kung anong mga ginagawa, typical na ginagawa namin dito sa Australia ng aming pamilya or ginagawa ko. Kaya medyo merong mga vlogs tayo sa susunod na hindi farm related. So I hope na kahit ganon ay suportahan nyo pa rin guys yung channel ko na to. And sa mga na gustong mag-apply dito, good luck sa inyong lahat. I am praying for you all. So hanggang dito na lang talaga. Hanggang dito na lang. Bye!